tagumpay ay bunga ng sama-samang pagsisikap, sakripisyo at pagsasama-sama. Sa ulat na ito, nais naming ibahagi ang mga nagawa at naabot ng CPLRC para sa taong 2025 bilang patunay ng aming patuloy na paglago at kahusayan sa larangan ng serbisyo publiko sa ating panlalawigang aklatan. Tara, tunghayan po natin. Sa unang bahagi ng taon ay isinakatuparan at ipinatupad ng CPLRC ang kanyang bagong vision at mission. Ang vision at mission na ito ay inabuo sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga stakeholders kasama ang Civil Service Commission Regional Office 2 at iba pang ahensya ng gobyerno, kasama na rin ang mga ilang opisina sa pamahalaang panlalawigan. Ang Vision Mission ang nagsilbing gabay ng CPLRC upang magpatuloy ito sa pagbibigay ng dekalidad at inklusibong serbisyo sa mga mamamayan ng Cagayan. Dahil sa maayos na pamumuno, naitala ng CPLRC ang pinakamataas na datos pagdating sa serbisyo ng isang pampublikong silid-aklatan. Sa taong 2025, nakapagtala ang CPLRC ng 147,852 na kliyente na pisikal na pumasok sa loob ng gusali ng CPLRC. Ito ay mas mataas ng 85.3% kumpara sa datos noong 2024. Pagdating sa online presence, nakapagtala ang CPLRC ng 2,217,544 na online clients na nangangahulugan ng 195.3% na pagtaas sa datos kumpara noong 2024. Sa online programs na kinabibilangan ng kaigandang alamin sa CPIO Teleradyo, Makinig at Matuto, BookTalk, Buhay na Aklat at iba pang reels, nakapagtala ang mga ito ng kabuang 105,186 views na maituturing na malaking pagbabago sa viewership ng mga programang ito. Sa serbisyong ibinibigay ng CPLRC tulad ng online orientation, Wi-Fi access, circulation services, play area, ubag cinema, library tour, periodicals at children's literacy and library instruction program, ang CPLRC ay nakapagtala ng kabuang 74,533 na kliyenteng naserbisyohan sa loob ng panlalawigang aklatan. Mula sa mga datos na ito, ang mga top 5 schools na regular na parokyano ng CPLRC ay ang mga sumusunod. Una, ang Cagayan State University Andros Campus na may kabuang 56,013 na kliyente na pumasok sa CPLRC. Pangalawa, ang Cagayan National High School Main na may kabuang 9,212 na kliyente. Pumapangatlo, ang Cagayan State University Carig Campus na may kabuang 3,534 na kliyente. Pumapang-apat, ang University of Cagayan Valley na may kabuang 1,097 na kliyente. At panglima, ang University of St. Louis Tugigaraw na may kabuang 821 na kliyente. Tunay nga, nasa mga datos na ito ay sadyang ramdam ang CPLRC sa mga akademikong institusyon sa ating lalawigan. Sa Free Civil Service Examination Review Program sa pakikipagtulungan sa University of St. Louis, isinagawa ng CPLRC ang ika-11 at ika-12 serye ng libreng review para sa Civil Service Examination upang suportahan ng mga nagnanais na makapasok sa serbisyo publiko. March 2025 face-to-face review, bilang ng mga kalahok na nakapagtapos ay 23, bilang naman ng pumasa ay 11, sa passing rate na 47.82%. August 2025 online review, bilang ng mga kalahok na nakapasok ng review ay 85, bilang ng mga pumasa ay 43, sa passing rate na 50.59%. Malaki ang naging ambag ng programang ito sa pagpapataas ng kakayahang makahanap ng trabaho at sa pagbibigay ng mas malawak na oportunidad na makapasok sa serbisyo ng pamahalaan ng mga mamamayan. Libreng review program para sa licensure examination for teachers. Isinagawa noong September 2025 ang libreng Let Review program sa pakikipagtulungan sa University of Cagayan Valley, School of Liberal Arts and Teacher Education.
Kabuoang bilang ng mga nakapagtapos ng review ay 64. Kabuoang bilang ng mga pumasa sa LIT ay 38. Ang inisyatibang ito ay nagpalakas ng kahandaan ng mga guro at sumuporta sa profesional na pag-unlad ng mga magiging guro sa lalawigan. Children's Literacy and Library Instruction Program o CLIP ipinatupad sa pagkikipagtulungan sa City Social Welfare and Development Office o CSWDO ng Tugigaraw. Ang programang ito ay naghahatid ng mga sesyong pangkatuto na nakabatay sa aklatan para sa mga mag-aaral sa daycare gamit ang pinagsama-sama at child-friendly na pamamaraan. 8 ang bilang ng early childhood centers na nabisita na may 207 na kabuang bilang ng mga daycare pupils na napaglingkuran. Saklaw ng lugar ang Sentro 1, Sentro 3, Sentro 5, Sentro 7, Caritan Sentro, Atulayan Sur at ang Atulayan Norte at Anafunan East. Tinugunan ng programang ito ang kakulangan na maagang kakayahan sa pagbasa habang pinapaunlad ang pag-unawa at pagmamahal sa pagbasa ng mga bata. Mga online na programa, nariyan ang Kay Gandang Alamin, isang lingguhang programang pang-impormasyon na napapanood tuwing Martes 1:30 hanggang 2:30 ng hapon sa pamamagitan ng Facebook Live at Teleradyo. Nagsisilbi itong opisyal na plataforma sa pagpaplaganap ng programa, serbisyo at plano ng pagpapaunlad ng CPLRC sa publiko sa pagkikipagtulungan sa tanggapan ng Cagayan Provincial Information Office. Makinig at matuto, CPLRC Children's Show. Isinagawa sa pagkikipagtulungan sa mga estudyante ng Bachelor of Library and Information Science ng Cagayan State University Carig Campus at St. Joseph College of Bangko. Tampok sa programang ito ang online tandem storytelling na pinangunahan ng mga mag-aaral ng BLIS. Mga layunin ng programa, isulong pagmamahal sa pagbabasa ng mga bata, ipakilala at pangalagaan ang mga lokal na wika at dialektong Ilocano, Ibanag, Malawig at Itawis. Hubugin ang pagpapahalaga ng sining at batayang kasanayan sa numerisiya. Nagkaroon tayo ng 35,600 views kabuang online reach mula January hanggang December na lumagpas sa target na 15,000 views at higit pang doble na inaasahang bilang. Buhay na aklat, The CPLRC Human Library. Ipinakita ng programang ito ang mga kwento ng buhay ng iba't ibang individual na nakatuon sa kanilang mga pagsubok, tagumpay at mahalagang aral. Ang mga naitalang episode ay pinalabas sa Facebook page ng CPLRC upang maging inspirasyon at kaalaman ng mga manonood. Buktok Program, isang online na programang nagtatampok at nagtataguyod ng mga nalathalang akda ng mga manunulat na Cagayano. Inaanyayahan ang mga author na talakayin ang kanilang mga aklat sa pamamagitan ng Facebook Live bilang ambag sa pagpapaunlad ng lokal na panitikan at kultura ng pagbabasa. Digital Literacy Program, isinagawa sa pagkikipagtulungan sa Department of Information and Communication Technology DICT Region 2 at CSWDO. Ang programang ito ay nagbibigay ng pagsasanay mula basic hanggang advanced na kasanayan sa computer. Saklaw ng pagsasanay ang batayang operasyon ng computer, mga aplikasyon sa Microsoft Office, digital skills para sa employedad at e-government services. Sa Mandarin Language Training, sinagawa sa pagkikipagtulungan sa Confucius Institute ng University of the Philippines, Diliman, na pinungunahan ni Ginoong Song Weiwei mula Enero hanggang Hunyo ng taong 2025. Mga katuwang na institusyon ang University of Cagayan Valley at University of St. Louis, Tugigaraw. Pinahusay ng pagsasanay na ito ang kakayahan ng mga banyagang wika at pinalakas ang panitikang kultural ng mga kalahok. Sa Musical Instrument Training Program, nilalayon ng programang ito na linangin ang kasanayang pansining at pagpapahalaga ng musika ng mga kalahok. Mga instrumentong itinuro, nariyan ang gitara, piano at violin. Mga natamo noong 2025, 2 sesyon ng piano training na isinagawa noong October hanggang Nobyembre ng 2025 na may kabuuang 9 na kalahok. Tech4Ed at Digital Transformation Center. Noong Enero 20, 2025,
Opisyal na inilunsad ng CPLRC ang Digital Transformation Center sa pangunguna ng ating Gobernador Manuel N. Mamba at mga opisyal ng DICT sa pangunguna ng kanilang Regional Director na si Pinky Jimenez at ang pamamahalaang panlalawigan. Malagang tagumpay, ginawarang bilang Top 1 Outstanding Tech for Ed Center, Top 2 COVID-19 Pandemic Response, at kauna-unahang Tech for Ed Center na naging Digital Transformation Center sa Rion 2. Suportang natanggap mula sa DICT ang 26 na upgraded computer units na may UPS at may 12 drawing tablets, projector at projector screen. Pinalakas ng mga kagamitang ito ang access sa e-government services, digital literacy training at online information resources. Ang 4th Cagayan Authors and Writers Summit isinagawa noong Hunyo 25, 2025 sa Go Hotel, Tuguegarao City. Tampok sa summit ang pagtataguyod ng kahusayan sa panitikan sa pamamagitan ng Cagayan Authors and Writers Award o CAWA. Katuwang na organisasyon ang minatura na Cagayan. Layuning itaguyod ang lokal na panitikan, pananaliksik at pamanang intelektual. The 3rd Librarian Summit sa temang Strategic Management for Libraries. Isinagawa ang summit noong Hunyo 23 hanggang 25, 2025 sa Go Hotel Plus, Tuguegarao City bilang bahagi ng ika-442 ng pagdiriwang ng Agaw na Cagayan. Katuwang na organisasyon ang Philippine Librarians Association, Cagayan Valley Librarians Regional Council. Kabuang kalahok ay 38 na bilang ng librarian kawani at aklata na mula sa Rion at karatig lugar. Digitization Project bilang bahagi ng konserbasyon at preserbasyon ng CPLRC. Sinagawa ang pag-digitize ng mga bihira at archival na materyales sa pakikipagtulungan ng Cagayan Museum and Historical Research Center upang matiyak ang pagmatagalang access at pangangalaga. Sa Build a Library Program sa pamamagitan ng Book Donation Drive ay sinagawa kasama ang School Division of Cagayan, tinutulungan ang mga paaralan sa pagtatatag ng kanilang mga aklatan at reading corners. Ang mga benepisyaryong paaralan ay binigyan ng pagkakataong pumili ng mga aklat na angkop sa pangangailangan ng kanilang mga mag-aaral. Sa Munting Aklatan ng Bayan o MAB, isang programang pang-outreach na naglalagay ng mga babasahing materyales sa mga pampublikong tanggapan upang maisulong ang madaling akses sa pagbabasa. Mga karagdagang benepisaryo noong 2025 sa Sitanga Pavilion sa May Ballesteros, Bangag Pavilion sa Lalo, Nasiping Pavilion sa Gatara, mga katuwang na organisasyon ang Asia Foundation at Cagayan Provincial Tourism Office. Sa taong 2025, naging makabuluhan at produktibo ang mga programa at aktibidad ng CPLRC sa pagpapalakas ng library services sa buong Cagayan. Sa ilalim ng Library Virtual Reference Assistance o LVRA at Online Orientation of E-Resources, umabot sa 14,552 clients na may kabuuang 61% pagtaas kumpara sa 9,035 noong 2024. Patunay na mas pinalawak ang digital reach ng CPLRC. Matagumpay ding isinagawa ang 35th Library and Information Services Month celebration sa Robinson's Place, Tuguegarao sa pakikipagtulungan ng Cagayan Library Consortium. Kabilang sa mga aktibidad ay ang Search for Outstanding Cagayano Librarian, Most Functional School Library at Fellowship and Awards Night para sa mga nanalo. Nagkaroon din ng Provincial Book Fair sa tulong ng Philippine Librarians Association, Incorporated, Cagayan Valley Region Librarians Council at Medical Colleges of Northern Philippines at sinuportahan ng 12 publishers at dealers. Ipinagdiwan din ang 71st anniversary ng CPLRC sa pamamagitan ng Marriage Encounter Seminar at Couples Night. Isinagawa naman ang 12 Staff Enhancement and Development Sessions na patuloy pa rin na sinusuportahan ng mga CLC members para sa patuloy na professional growth and development ng mga kawani ng CPLRC at mga miyembro ng consortium. Inilunsad ang Reading Enhancement and Development Program gamit ang My Own database para sa 96 struggling readers mula sa 10 paaralan in collaboration with SDO Cagayan at Cagayan National High School, Maine.
Nagsagawa rin ang Cagayan Library Consortium ng Strategic Planning Workshop para sa 2026 to 2028 CLC Strategic Plan at regular na consortium meetings. Kasama naman ang Department of Interior and Local Government sa orientation ng RA 7743 kabilang ang 17 municipalities at 1 city upang palakasin ang pagtatag ng public libraries dito sa Cagayan. Sa kabuuan, ang 2025 ay taon ng innovation, partnership at mas pinalawak na serbisyo sa komunidad. Sa larangan ng pagkilala at recognitions, ang taong 2025 ay maituturing na taon ng pag-aani. Kinilala ang CPLRC bilang recipient ng Gawad Antonio M. Santos Awards o katumbas ng Outstanding Public Library na iginawad ng Association of Librarians in Public Sector or ALPS. Pangalawa, kinilala din ito bilang Regional Digital Transformation Champion Awardee ng DICT Regional Office 2. At pinakahuli, ang Top Performing Tech for Ed Center in the Philippines na iginawad ng Department of Information and Communication Technologies. Samantala, ang inyong lingkod ay ginawaran ng parangal bilang nag-iisang dangal ng bayan awardee sa buong rehiyon na iginawad ng Civil Service Commission Regional Office 2. Maliban dito, iginawad din ng Philippine Librarians Association Incorporated ang pinakamataas na parangal bilang Hall of Fame awardee sa inyong lingkod bilang pagkilala sa kanyang ambag sa larangan ng librarianship sa buong Pilipinas. Tunay nga na ang sama-samang paglilingkod ng buong katapatan at pagmamahal sa ating mga trabaho ay nagbubunga ng dekalidad at makabuluhang pagkilala mula sa iba't ibang institusyon sa ating bansa. Patunay na ang CPLRC ay hindi lamang isang premyadong pampublikong aklatan, kundi isang opisinang pinagmumulan ng inspirasyon para sa mga lingkod bayan at para sa mamamayan. At yan ang aming mga nagawa sa taong 2025. Tangan ang Kaganda 2025 Vision at ang EGAY Platform. Buong pagpapakumbaba naming iniaalay ang lahat ng ito para sa lahat ng Cagayano. Muli, maraming salamat sa mga partners at stakeholders. Hindi naming magagawa ito kung hindi namin kayo kasama. Maraming salamat po.